Alexa's POV. It's been 2 days nang iligtas namin sila Mark. Okay na ngayon ang lalaki at nagpapahinga na lang. Habang ako ay nagbalik na sa trabaho, hindi rin muna kami nakikita ni Jovan. Kailangan muna naming magpalamig. Kailangan hindi ako mahalata ni Alonso na may nagbago sa akin sa nakalipas na linggo. Dapat kung paano ko siya pakisamahan ay ganun pa rin. Si James naman at Mia ay nandun pa rin sa mansyon nila Lolo Rafael. Hindi pumayag ang matanda na bumalik ang mga ito sa mansyon ni Leon. Wala tuloy akong magawa kung hindi pumayag. Sasabihin ko na lang kay Leon na nagbakasyon ng dalawa kung sakaling magtanong. Sana lang hindi makahalata ang dipunggal na lalaking yun. And speaking of that devil, ngayong araw ang balik niya dito sa Pinas. Sabi ko susundin ko siya sa airport. Kaso sabi niya ay wag na lang daw kasi anong oras na yon at alam niyang pagod ako sa trabaho. May dadaanan din daw siya muna. Hindi na ako nagpumilit dahil ayaw ko naman siyang makita. Baka hindi ko mapigilan ang sarili at makahalatang hayop na yon. Pero nakakapagtaka din dahil tumanggi siyang sunduin ko. Samantalang nung nag-usap kami noong nakaraan ay tuwang-tuwa siya. Well, hayaan na. Mas okay nga yun dahil hindi ko na kayang magtagal na makasama siya. Lalo pa at alam ko ng kulay ng hayop na yun. Sumandal ako sa swivel chair tapos pinagsiklop ang mga daliri sa kanapang ngisi. Naalala ko na naman ang ginawa naming pagligtas kila Mark. After 3 years nagamit ko rin lahat ng pag-iensayo ko. Nagamit ko sa totoong labanan. Hindi ko akalain na ganun na pala ako kagaling. Sa bagay, ikaw ba naman na mag-training na 3 taon na walang palya? Hindi ka ba gagaling? Ang sarap pala sa pakiramdam. Kahit napakadelikado, nakakainganyo rin, lalo tala mong masasama ang pinaslang mo. Mga walang kaluluwa at demonyo. Sa nakalipas na taon, masasabi kong ibang Alexa na nga ako. Dati takot pumatay ang isang Alexa Jane. Hindi kayang makakita ng may nasasaktan. Nangingibabaw pa rin ang awa at kabaitan. Matapang siya dati pero mas matapang ang Alexa Jane ngayon. Palaban at walang inuurungan. Handang makipagbakbakan lalo na kung para sa mga mahal sa buhay ang pinag-uusapan. Siguro nga tama sila na kapag nasaktan ng lubos ang isang tao, nagagawang magbago dahil sa sakit na nararanasan. Mas lumalakas at tumatapang palalo. Sobrang sakit mawala ng ina, lalong-lalo na kung ito na lang ang natitirang mahalagang tao sa buhay niyo ng kapatid mo. 2 na lang sila ni Mia. Sila yung lakas at kahinaan ko eh. Kaya nang mawala si Mama parang gumuhang mundo ko at ang mga pangarap ko para sa amin. Isa pa, matatanggap ko pa sana kung namatay si Mama sa malubhang sakit pero hindi eh. Pinatay siya. Pinatay ang mama ko nang walang kalaban-laban at walang alam sa gulong meron sila. Yun ang napakasakit tanggapin. Kaya gusto kong pagbayarin si Leon Alonso. Buhay ang kinuha niya sa akin. Pues buhay niya rin ang kukunin ko. He deserved that anyway. Nasa ganun akong tagpo nang tumunog ang cellphone ko. Huminga ako ng malalim. Pinakalmang sarili dahil hindi ko na malaya na napupuno na naman ako ng galit. Sinilip ko ang cellphone ko at sa isang iglap na wala na parang bulang bigat sa aking dibdib na makita kung sino ang tumatawag via video call. It's James. Miss na miss ko ng baby ko. Mukhang nag-i-enjoy rin naman ito sa poder ni Lolo Rafael. Dali-dali kong inayos ang sarili. Tumikim ako bago pinindot ang answer call. Lumawak ang ngiti ko nang bumungad ang gwapong mukha ng anak ko. Hello baby, how are you there? Did you enjoy your stay at your grandpa's house? Nakangiti kong tanong. Yes ma'am, I enjoy talking and being with grandpa and Tita Elizabeth. Actually ma'am, they are here in front of me including daddy. Grandpa Tita Eliza want to talk to you ma'am. Wow, my son is becoming talkative. Mukhang nahawa kay Lolo't Elizabeth ah. Sure, I want to talk to them too. Bumaba naman sa kinaupuan niyang anak ko saka tumabi sa kanyang lolo at tiya. Hello Lolo Rafael. OMG, it's that you baby girl? Gosh, you grew up so beautiful. Hindi makapaniwalang anas ko. Sa 6 na taon nang lumipas, ngayon ko lang ulit nakausap si Lolo at Eliza. Ngayon ko lang sila nakita ulit. Si Lolo Rafael ay sobrang puti ng buhok pero kitang-kita pa rin na malakas ito. Habang si Eliza ay napakagandang bata. Kamukha niya na si Jovan, babaeng version lang. Hindi ko maiwasang pangilidan ng luha. Dahil kay Lolo Rafael,
Gumanda ang buhay namin noon. Sinagip niya ako sa problema ko noon. Malaki ang utang na loob ko sa matanda. Kung hindi din dahil sa kanya, hindi ko makikilala si Jovan. Oh my gosh, Ate Alexa! I miss you so much! How are you? Wait, where are you pala? Hindi ka ba pupunta rito? Gusto ka naming makita ni Lolo. Mangiyak-ngiyak na tanong nito. Soon, baby girl. Hindi pa kasi ako pwedeng umalis ng basta-basta at dumiretso dyan. May mga kailangan pa akong tapusin muna ng mahalagang bagay. Sagot ko naman, habang pinapahid ang luhang lumalpas sa aking mata. Sila ang pangalawang pamilya ko. Kapag maayos na ang lahat, hihingi ako ng sorry kay Lolo sa personal dahil sa kagagahang ginawa ko. Sa biglaan kong pag-iwan sa kanila at wala man lang pasabi. Okay ate, aasahan kong pagdalaw mo dito. Miss na miss ka na namin. Anyway ate, kausapin mo muna si Lolo. Kanina pa to excited na makausap ka. Ngumiti naman ako bago niya hinarap ng tuluyan kay Lolo Rafael ang phone. Hello Lolo Rafael, kamusta na po kayo Lo? Malambing kong tanong. Alexa, apo, okay lang naman. Eto, namumuti ng buhok pero malakas pa rin at makisig. Anyway, nabalitaan kong nangyari. Nakwento na sa akin ni Jovan ang lahat. And I can say that I am very proud of you. Hindi ko akalain na magiging malakas ka katulad ng asawa mo. I'm here Apo, ready to help you and your husband. I will support you for what you want to happen. You deserve justice for your mother. Napangiti ako kay Lolo. Hindi pa rin talaga siya nagbabago. Kaya siguro gustong gusto doon ni James dahil hindi siya nababoring kasama ang kanyang lolo. Thank you Lolo Rafael, miss na miss ko na po kayo. Pasensya na po kung hindi ako makadalaw sa ngayon. Kailangan ko po kasi mag-ingat. Don't worry Iha, I understand. Basta lagi ka mag-ingat ha. Hindi mo masasabi ang takbo ng utak ng kalaban. Opo Lolo, mag-iingat po ako. Matapos lang po talagang problemang ito, magiging maayos na rin po ang lahat. Babalik na po sa normal ang buhay namin. Tumangutangon naman ito. O siya, tama na muna ang topic na yan. May iba tayo. Hindi ko akalain na may anak kayo ni Jovan. Sobrang gulat na gulat si Lolo mo. Akala ko namamalikmata lang ako nang makita si James. Hindi mapagkakailang anak ni Jovan ang bata dahil magkamukha sila nung bata pang asawa mo. Hay, akala ko hindi ko na makakita ang magiging apo ko sa inyo. Salamat dahil hinayaan mong dito muna magstay ang apo ko. Natatanggal ang boredom ko at nalilibang sa katalinuhan ng batang to. Isa pa, masaya ako dahil nagkaayos na kayong mag-asawa. Isang buong pamilya na kayo. Nakakatuwa, ang daldal pa rin talaga ni Lolo. Pero masaya akong malaman ang dahilan ng kanyang kasiyahan ngayon ay ang kanyang apo. Mas mabuti pang ang nandun lang muna si James, hindi lang siya doon ligtas, kundi mas makikilala pa niyang kanyang lolo at tita. Napapasaya niya pa ang matanda. Wala po yun Lolo, deserve niyo naman po talagang malaman na may apo kayo. Pasensya na po kung ngayon niyo lang siya nakilala. Marami po kasing nangyari at naging tanga po ako sa mga nakalipas na panahon. Naniwala po ko sa isang kasinungalingan. Ngayon po ihahayaan ko po muna siya dyan para po makapagbanding kayo. Nakangiting paliwanag ko. I understand that Iha. Nasa stage ka pa ng pighati ng panahon na yun. Hindi kita masisisi dahil ina mong pinag-uusapan. At least now, nalaman mo ng katotohanan. Huwag kang mag-alala, aalagaan ko sila ni Mia dito. Ako nang bahala sa apo ko. Ngayon na alam kong ligtas ang kapatid at anak ko, mas magagawa ko ng maayos ang trabaho ko. Marami pa kaming napag-usapan ni Lolo, hanggang sa magpaalam na ito dahil hindi na daw maipintang mukha ni Jovan. Gustong gusto na daw kasi akong kausapin. Loko talaga, noong nakarang araw lang magkasama kami. Hindi muna hinayaan ng lolo niya. Pasaway. Nang ibigay ni Lolo Rafael ang phone kay Habi ay salubong ang kilay nito. Halatang bad trip na nga. Naglalakad ito at lumabas ng mansyon. Where are you going? Takang tanong ko. Gazebo, tipid niyang sagot. Napatango naman ako sa kalihim na napangiti. Sa gazebo, sa lugar na nagsimula ang lahat. Ang dami rin naming naging memories doon. Where are you now? Office or sa cafe mo? Tanong niya na makarating sa gazebo at makaupo doon. Office, bukas pa ako pupunta sa cafe. I see, I want to see your cafe. Next time I will bring Grandpa and Eliza there. Malambing itong turan. Nawala ng pagkabusangot ng mukha nito.
Sure, but for now hindi muna ha? Parang batang tumango naman ito. Napangiti ako. This is what I like about Jovan. When he comes to me or when it's just the two of us, he shows me this side of him. But can I come to your condo later? I want to see and hug you. It's been 2 days and I miss you so much. Here we go again. Umiling ako kay Jovan. Hindi siya pwedeng pumunta sa condo dahil ngayon ang uwi ni Leon. Baka maisipan na lalaki yun na sumaglit sa unit ko. I'm sorry, Habi, pero hindi pwede. Ngayong araw ang uwi ni Leon. Tumawag siya sa akin kanina. We need to be careful. Ang kaninang mukha niya na mahinahon ay biglang napalitan ng kaseryosohan. So, he's back ha? Sarkastiko nitong turan. Yeah, that's why hindi ka pwedeng pumunta sa condo or hindi tayo pwedeng magkita. Matyaga na lang muna tayo sa text and call. Konti na lang naman ay mapapabagsak na natin si Leon. Mahinahon kunturan. Nung matapos naming mailigtas sila Mark bago kami maghiwa-hiwalay ng araw na yon, habang nasa hospital room kami ni Mark doon namin pinag-usapan ang magiging plano. Uunti-unti ni Jovan na pasukin ang organisasyon nila Leon para nakawin ng mga kayamanan nito. Inalam din nila ang mga transaksyon at shipment para maunahan nila ang lalaki. Uumpisahan na nila ang paniningil. Nagpapasok siya ng 5 magagaling na spy sa organisasyon at yun ang nagbabalita sa kanya kung anong mga nangyayari sa loob. Kung hindi ako nagkakamali, sinimula nila sa mga galamay ni Alonso sa organisasyon ng pagpapabagsak. Kailangang maubos ang mga kayamanan ng mga ito para mapilay paunti-unti ang samahan nila. Siguradong magkakagulo silang lahat at away-away. Knowing sa underground, basta perang usapan nagkakatalo-talo na lalo na sa kapangyarihan. Napabalik ako sa wisyo nang marinig ang pagbuntong hininga ni Habi. Alright, but promise me you'll be careful, okay? Huwag kang masyadong maglalapit kay Leon. Always update me. Ngumiti naman ako ng matamis saka tumango. I will, Habi. Anyway, may sasabihin pala ako sa'yo kaya pala ako nandito sa mansyon maliban sa pagbisita ko kay James ay pinatawag ako ni Lolo. Nakumpirma niya na hindi car accident ang nangyari sa parents namin ni Eliza. Hindi ko alam na until now, inalam pa rin niya ang totoong nangyari. Akala ko pati si Lolo tumigil na pero nagkamali ako. At kanina lang sinabi niya sa akin ang lahat. Konti na lang wife, malalaman na namin ang totoo. Mabibigyan na ng hustisya ang pagkamatay ng magulang ko. Bahagya ako nagulat dahil sa binalita niya. Pero at the same time, masaya at alam kong masaya din siya after so many years. Justice will be given for the death of his parents. That's good news, Habi. Masaya ako para sa inyo ni Eliza. Sa tagal ng panahon, mabibigyan din ng hustisya ang pagkamatay nila tita. At least mapapanatag ng kalooban mo. Nakangiti kunturan. Tumangutango naman siya habang may tipid ng ngiti sa labi. Kitang-kita sa mata niyang iba't ibang klaseng emosyon. Pero mas nangingibabaw ang saya hatid na magandang balita. Yeah, thanks to Lolo dahil hindi siya sumuko. Una pa lang talaga, ramdam na namin na may mali sa nangyari at tama nga kami. Buti na lang talaga nagkaroon na ng lead si Lolo. Pero hindi pa niya sinabi sa akin dahil gusto muna niya makasigurado. Babalitaan na lang daw niya ako. Hindi na ako makapaghintay. Gusto ko nang makilalang gago may kasalanan ng pagkawala ng parents ko. I want justice for them. Mariin niyang turan. Konti na lang, Habi. Konting tiis na lang. Makakamit niyo rin ang hustisyang matagal niyo nang gustong makamit. Nakakaintinding sambit ko. Alam kong nararamdaman niya. Parehas kaming nawala ng magulang at parehas gustong makamit ang hustisya para sa taong mahal namin. Kung tutuusin, hindi nagkakalayo ang nangyari sa mga magulang namin. Car accident daw ang kinamatay nila tita at tito na nakumpirma nilang hindi naman talaga. Si mama naman binaril at pinapatay. Same na sa kotse binawian ng buhay ang mga magulang namin. Parehas na parehas kami ng kalagayang mag-asawa. Hustisya ang gustong makamit para sa taong mahal namin. Kaya kung sino man ang pumatay sa mga magulang niya, humanda na sila dahil sigurado akong hinding-hindi sila bubuhayin ng asawa ko. Well, ganun din naman ako kay Alonso. Gusto kong ako ang babawi ng buhay niya. Alam kong mali pero nanay kong pinag-uusapan. Ibang usapan na yun. Buhay ang kinuha niya, kaya buhay niya rin ang magiging kapalit. Marami pa kami na pag-usapan hanggang sa magpaalam na ako dahil malapit nang mag-uwian. Aayusin ko pang documents na pinirmahan ko kanina.
Sakay ng aking kotse, nag-iisip ako kung o-order na lang ba ako ng pagkain for my dinner or sa isang restaurant kakain. Sa huli, pinili ko na lang mag-drive-thru sa isang fast food chain. Feeling ko kasi pagod na pagod ako ngayon at wala akong lakas para magluto ng pagkain. Pagkarating sa unit ko, nilapag ko muna sa center table ang paper bag na naglalaman ng pagkain saka dumiretso sa kwarto para makapagpalit ng damit. Hindi naman ako nagtagal kaya nakabalik agad ako sa sala para lantakan ang in-order kong pagkain. Kinabukasan, seryoso kong binabasa ang isang business proposal na binigay ng sekretarya ko nang bumukas ang pinto ng aking opisina. Hindi na ako nagabalang mag-angat ng tingin dahil alam kong sekretary ko lang yun. Wala namang ibang pumapasok sa opisina ko, maliban sa dalaga dahil kapag ibang empleyado ay kumakatok muna. Are you that busy that you didn't even look up to see who came in? You're being a workaholic, Lexa. Namilog ang mga mata ko sa kaagad na nag-angat ng tingin nang makilalang boses na nagsalita. Leon! Gulat na turan ko. Shit, biglang bumilis ang tibok ng puso ko dahil sa kaba. Bakit hindi siya nag-text o tumawag na pupunta pala siya rito? Hindi ko tuloy inaasahan ang pagsulpot niya. Hindi ako nakapaghanda. You look so surprised. Natatawa nitong turan, saka lumapit sa table ko. Yumuko ito para gawaran ako ng halik sa aking noo. Humigpit ang hawak ko sa folder. Shit, kung dati ayos lang sa aking halikan niya ako sa noo. At pisngi pero ngayon, nandidiri na ako na sobra-sobra. Oh, of course, I look surprised. Hindi mo naman sinabing pupunta ka rito sa opisina. Anyway, why are you here? May problema ba? Casual kong tanong pero gustong-gusto ko na siyang irapan at pagsasalita ng kung ano-ano. Shit, Alexa, calm yourself down and act naturally. Wala naman, naisip ko lang napuntahan ka ngayon at yayain for lunch. I'll make it up to you because I didn't go to your condo last night. I had a late meeting kagabi. Okay lang ba sa'yong kumain tayo? Hindi ka naman sobrang busy ano? Ngumiti ako sa kasinaradong folder na binabasa. Sure, sakto rin naman na magla-lunch na. Ngumiti naman ito ng malapad. Ang sarap suntukin ng mukha. Inayos ko muna ang table ko saka lumayo at kinuha ang bag na nakapatong sa table. Matamis ko siyang initian na makalapit na ako sa kanya. So, where are we going to eat? Malambing kong tanong. I know a good restaurant not far from your company. Let's eat there. Is that okay with you? Tumango naman ako, nilahad niyang kanyang braso. Hindi naman ako nagdalawang isip at kumapit doon, saka kami naglakad palabas ng opisina ko. Kahit ayaw ko mang humawak sa lalaking to, kailangan kong tiisin para hindi siya makahalata na may alam na ako. Pinaghila ko ng upuan ni Leon nang makapili kami ng magandang pwesto ng table. Nakangiti naman akong nagpasalamat dito. You're always welcome, Lexa. Sagot nito, saka tinas ng kamay para tawagin ng waiter. Lumapit naman agad sa amin ng lalaki at nakangiting inabutan ng menu si Leon. Binalingan naman niya ako. What do you want to eat? Malambing nitong tanong. Ikaw nang pumili, hindi ko alam kung anong masarap. Siguro kung anong bestseller na lang nila. Nakangiti kong sagot. Actually, wala talaga akong ganang kumain dahil siyang kasabay ko, kaso may magagawa pa ba ako? Kailangan kong tiisin. Hays, naka-order na siya ng food namin at ngayon nagkakwentuhan kami habang nainom ng wine na in-order din niya. Maya-maya pa dumating ng waiter dalang order namin. Sinimulan kong kumain. In fairness, masarap ang food na in-order niya sa akin. Nagangat ako ng ulo para uminom ng wine. Sakto naman namin namataan ng mga mata ko sa dulo ng restaurant. Doon tumigil ang tingin ko. Biglang kumunot ang noo ko nang makilala ang lalaki. It's Jovan. Anong ginagawa niya dito? He's wearing his suit. Halatang galing siya sa opisina. Mas lalong nangunot ang noo ko at napabaling sa babaeng kausap niya. The woman is familiar to me. Pareho silang naka-side view sa gawi ko. Kahit ganoon, kilalang kilala kong postura ng asawa ko. Seryoso silang nag-uusap. Siguro business meeting kaya nandito si Habi. Formal na formal silang dalawa eh. Sakang seryoso ni Habi habang kumakain sila at nag-uusap. Yeah, baka nga. Hindi dapat ako mag-isip ng kung ano. Baka kliyente lang at may mahalaga silang pinag-uusapan. Aalisin ko na sana ang tingin sa kanilang dalawa nang makita kong itaas ng babaeng hawak na tinidor na may pasta sa kanilapit sa tapat ng bibig ni Habi. What the heck? Bakit may subuan na nagaganap?
Hindi ba lunch meeting ito? O baka naman lunch date talaga? Lintik na. Don't you dare to eat that, Jovan. Isasalaksa ko sa yung tinidor na yan. Galit kong sambit sa aking isip. Pero ganun na lang ang gulat ko nang isubo yun ni Habi. Tuwang-tuwa naman ang babae. Pinunasan pa nitong gilid ng labi ng asawa ko dahil may sauce na naiwan. Ayaw ko sanang mag-isip ng kung ano-ano kaso sa nakikita ko ngayon parang may mali na. Nagpupuyos sa inis ang kalooban ko. Gusto kong tumayo at sugurin sila. Ang kapal ng mukha ng babaeng ito na subuan ng asawa ko gamit ang tinidor na gamit niya. At itong Jovan na to, okay lang sa kanya? Lintik na kalandian mo, Jovan. Kailan pa siya natutong lumandi? Sa bagay, 6 na taon nga palang kami hindi nagkita. Maraming nagbago. Nakarinig ako ng tikim kaya nabaling ang tingin ko kay Leon. Nakatingin na rin pala ito sa gawin nila Habi. Shit, oo nga pala, kasama ko siya. Nawala si isip ko dahil sa inis. So, your ex-husband is here too, ha? And look, Rona was with him. She's the one I'm telling you na babae ng asawa mo. Seryosong tura ni Leon. And that's it. It's ring the bell. Kaya pala familiar sa akin ang babae dahil siya yung sinasabi sa akin ni Leon na babae ng asawa ko. I almost forgot her dahil sa mga nangyari. Pero sinabi sa akin ni Habi na business partner lang talaga, hindi ba? Binalik kong tingin sa kanila. Humigpit ang hawak ko sa tinidor. Tumatawa yung babae habang si Habi napapangiti na rin. So he enjoyed the lunch date with that bitch? Obviously the woman likes my husband. Hindi ba nito alam na may asawa na lalaking kaharap? They look like a perfect couple. Mukhang nakalimutan ka ng lalabos ng asawa mo, Lexa. Muling sambit ni Leon. Tangin na, isa pa ito eh. Isa pang singit niya titatara ko sa leg niyang hawak kong tinidor. Gago siya. Demonyo talaga eh. Talagang pinapamukha pa sa akin. Huminga ako ng malalim sa kinalmang sarili. Calm down self, hindi dapat ako magpa-apekto sa nakikita ko. Kailangan kong umarteng na ayon sa plano, hindi dapat makalat ang demonyo sa harap ko. That bastard. Magsaya siya ngayon dahil sisiguraduhin kong sa susunod magdurusa na siya. Come on Leon, let's eat. Hayaan na natin sila. Turan ko sa kabinaling ang atensyon sa pagkain. Malalagot sa akin mamayang Jovan na to. Mas lalo tuloy ako nawala ng ganang kumain. Demuhong lalaki. Well, yeah, you're right. It will just ruin your mood. Bali walang sagot nito. Kanina pa sirang mood ko na dumating siya. Mas lalo lang nasira dahil sa hindi magandang view nakita ko. And this is our lunch date. Hayaan mo ng ex mong lumandi. Pahabol nito. Gusto ko salaksakin ang ngalangalan niya. Napakadaldal ng hayop. Ayaw na lang manahimik. Saka sino may sabing lunch date to? Siya lang naman ang nag-a-assume, hindi ako. Para sa akin, sabay lang kaming kumakain ng tanghalian. Wala nang ibig sabihin. Kung hindi nga lang sa plano, hindi ako papayag na sumama. Mas gugustuhin kong kumain sa opisina ko. At least tahimik at wala akong nakikitang naglalandian. Nasa kalagitnaan na kami ng pagkain habang nagkakwentuhan ni Leon nang maramdaman kong isang malamig na tingin nang sumulyap ako sa table nila Habi. Ay nasa lubong kong matatalim nitong tingin. Imbis na makipagtitigan, ay inirapan kong buwiset. Nanlaki naman ang mga mata nito pero inalis ko ng tingin sa kanya. Mamaya kami magtutuos na dalawa. Kailangan magandang ipapaliwanag niyang dahilan sa akin dahil kung hindi, wala siyang makakausap na asawa. Huyo siya sa akin sa cellphone. Look at your husband. He looked jealous. I don't care. Malamig kong sagot sa kauminom ng wine. I bet he was surprised when he found out that you were the boss of JJ? Muling tanong ni Leon. Yeah, gulat na gulat ka mo. Kinausap niya pa ako. Pero katulad ng plano, iniwan ko siya sa air at hindi nag-explain. Hindi ko rin tinanggap ang maging supplier sa kanyang hotels. Hindi siya kawalan, no? Mahina naman tong natawa. Siyempre, yun ang una kong sinabi, totoo. Nagulat naman talaga si Habi kaso mas nagulat ako dahil hindi ko inaasahan na magkikita kami at nasira ang plano ko ng ganong kabilis. But it's okay. At least ngayong alam ko ng totoo. Saka katulad na sa plano ko nung una, noong hindi ko pa alam ang totoo. Tinanggihan kong gusto ni Habi kasi yun ang alam ni Leon para hindi rin ito makahalata. Kapag okay naman ang lahat, hayaan ko na syempre na maging supplier ang JJ ng furniture sa hotels ng asawa ko. I think maganda kung mag-merge nga ang kumpanya namin para mas makahakot ng clients. You are really mad at him. So kinukulit ka na ba niya simula nang malaman niyang ikaw ang boss ng JJ? Yeah, katulad ng inaasahan natin.
Sagot ko. Good. Just keeping going. It's nice to see your husband look like a fool. Tell that to yourself, asshole. Tiping saad ko sa aking isip. Tumango na lang ako sa kapinagpatuloy ang kinakain. Nang matapos ako ay pinunasan kong aking bibig. Napasulya-pulit ako sa gawin nila Habi. Tapos na rin silang kumain pero ang tingin ng asawa ko ay dito pa rin sa table namin. Wala na siyang pakialam sa sinasabi ng babaeng kaharap niya dahil ang buong atensyon nito ay nasa akin na. Pero nung hindi niya pa ako nakikita dito, nakipagnitian pa siya at sinubo-subo pa niya yung pastang inalok nito. Bigla akong kinabahan nang tumayo ito sa kanaglakad patungo sa direksyon namin. Shit, anong plano niya? Iniwas kong tingin sa kakunwaring umiinom ng wine. Kinalma ko sarili para hindi mahalata ni Leon na tensyonado ako. Ano bang tumatakbo sa isip ni Jovan? Wala naman sa usapan to ah. Tumigil ito sa mismong table namin. Sabay kaming napaangat ng tingin ni Leon dito. Kasong walang ya, sa akin nakatutok ang paningin nito. Mr. Silverio, tawag ni Leon sa lalaki. Walang emosyon namang humarap ang asawa ko kay Leon, saka nagsalita. Mr. Alonzo, right? Ngumiti naman ang lalaki saka nagpunas ng bibig bago tumayo para makipagkamay. Yes, it's nice to finally meet you, Mr. Jovan Silverio, the CEO of Silverio Empire. Tinanggap naman ni Habi ang pakikipagkamay nito. Napalunok ako. Bakit napunta agad kami sa ganitong sitwasyon? Walang niya tong dalawang lalaking to. Ang gagaling umarte. Si Leon, kilala niya na si Habi na si King ng underground. Pero ang galing umarte ha? Si Habi din naman ganun. Pero kung walang alam si Leon sa totoong pagkatao ng asawa ko, isipin kong tungkol lang talaga sa business eh. Kaso hindi. Pareha silang may alam sa bawat isa sa mga sekreto na pilit nilang tinatago sa realidad. It's nice to meet you too, Mr. Alonzo. So why are you here? Ngumiti naman ng malapad si Leon sa kabinabaan tingin sa akin. I invited Miss Alexa for a lunch date. We also talk about business. Jeez, naiipit ako sa sitwasyon namin ngayon. Well, back to the plan pa rin. Ngumisi naman ako sa katungin kay Habi. Why are you here, Jovan? Malamig kong tanong. Business meeting, wife. Napakuyom ako ng kamao. Pinagdiinan niya salitang wife. Excuse me, wife? Sa pagkakaalam ko matagal nang walang ugnayan sa atin. It's been 6 years, Mr. Silverio. Actually, I want an annulment. My lawyer will just send it to your house. Malamig kunturan na kinatigil ni Habi. Para talaga siyang gulat na gulat. Hindi ko akalain na magaling umarting asawa kong to. No, hindi ako papayag. Can we talk about it? Let's fix this, Alexa. Hindi yung iniiwasan mo ko ng iniiwasan. Paano ako makakapagpaliwanag sa'yo? Mahinahon ang boses na tura niya. Napasin ko naman ang simpleng ngisi ni Leon, tuwang-tuwang ipakto sa nakikita. We have nothing to talk about, Mr. Silverio. I made up my mind a long time ago, and that can't be changed. Seryoso kong saad. Mababanag ang konting galit sa aking boses. Kailangang galingan kong pag-arte. I stood up and looked at Leon. Mukhang nagets naman itong gusto kong iparating. Oh, I'm sorry to interrupt your conversation but we have to leave, Mr. Silverio. Miss Alexa needs to go back to her office. Maybe next time we will talk about this matter. Singit nito. No, you will not leave. Marinitong turan. Napataas na ako ng kilay kay Habi. Literal na totoo na talagang pinapakita ko at hindi na arte. At bakit? Please lang, Mr. Silverio. We need to go. Hi, Jo. Why did you leave me there? And who are you talking to? Hindi ko natuloy ang sinasabi dahil sabay-sabay kami napatingin sa babaeng kararating lang. Kumulo na naman ang dugo ko. Sumunod pa talaga siya kay Jovan, ha? And wow, Jov, may nickname pa to sa asawa ko. The woman looked at me and her eyes widened. Maybe she recognized Miss Jovan's wife. I raised an eyebrow at her. I don't know pero naiirita ako sa babae. May nasisense akong kakaiba na hindi ko matukoy-tukoy. Kalaunan ni napangisi ako sa kainirapan ng babae at tumingin kay Jovan. Pinakatitigan ko siyang maigi. Pinaparating na hindi ako natutuwa sa nakita ko. Bigla naman itong naging tensyonado. Mas napangisi ako. Ngayon anong idadahilan mo sa akin? Ako may dahilan bakit ako nakikisama kay Leon Alonzo? Kasama sa plano to. Pero siya, business partner niyang babae pero bakit? Hindi yun na nakita ko. Tsk. Let's go, Leon. Ihatid mo na ako sa opisina. May gagawin pa ako. Sure.
Agad na sagot nito bago naglabas ng lilibuhin sa kanyang wallet at nilapag sa lamesa sa kanya pinatungan ng bote ng wine. Bumaling muli ako sa dalawa saka plastic ng umiti. Oh, iwan na muna namin kayo. Enjoy your sweet lunch date. Bago tumalikod ay tiningnan ko muna ulit ang babae na mukhang Santa Santita saka si Jovan tapos sinirapan sila saka tumalikod at naglakad palayo. Mabilis namang sumunod sa akin si Leon. Kahit hindi ko nakikita ang mukha ng tukmol, alam kong nakangisi ito. Humanda ka sa akin mamaya, Silverio. Deadma ka talaga sa akin. Yung nagbalik na si Leon, magawa na kaya ni Alexa at Jovan ang planong pagpapabagsak sa binata? Makahalata kaya si Leon na may pagbabago na kay Alexa? At sino nga kaya ang taong nasa likod ng pagkamatay ng mga magulang ni Jovan? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.